Grabe yung kakapalan ng mukha ng asawa nito ni Meiko, no? Meiko Montefalco, mahal na mahal ka ni Lord. Plinano niya to lahat for sure. Kasi isipin mo, in a short period of time, after nyong magbalikan, ngayon nalaman mo na lahat. Wala nang itinago sa'yo. Kung sino yung babae, yung time frame ng pagsasama nila, saan sila nagkikita, ano yung mga ginawa nila, parang detalyado lahat. Now, doon sa mga details na binanggit nyo, ano yung magagamit nyo para i-reconcile yung nawasak nyong relasyon? 'Di ba? Hindi ba yun yung mas magandang tanong doon? Or dahil sa paandarin nyo na naman yung ego nyo, you're going to focus on the wrong things that they've done and you're going to crucify them until the end of time dahil nga nagawa nila yung bagay na yun. Now, isn't that counterproductive? Mas mahalaga ba na mas umangat ka, mas manalo doon sa usapin ng cheating instead of finding the real reason kung bakit nangyari yung cheating in the first place? Masakit siya pero at the same time satisfying siya kasi at last nalaban mo na lahat. Now that you knew those kinds of details, ano na? Nalaman mo na, nagkita sila, nag-sex sila, kinain siya, nilabasan siya. Anong magagamit mo doon para maintindihan mo kung saan nanggagaling yung actions ng partner mo? Ano? You will resort to the basic, malandi kasi yan eh, so on and so forth. 'Di ba? That's the easiest excuse na pwede mong ibigay doon sa actions na ginawa ng partner mo dahil lang ayaw mo siyang intindihin or dahil lang naiputan ka sa ulo. 'Di ba? Di ko kinakaya yung kakapalan ng mukha ng asawa. Grabe, may pambayad sa kabit, walang pang sustento sa anak. Tapos yung perang pinambayad sa kabit, galing lang din kay Meiko. People will do all those kinds of things just to get something in return. Kahit kapalit pa nun yung pagkawasak ng pamilya niya. But have you tried digging deeper as to why they are willing to undergo that danger para lang may makuha sila doon sa ginagawa nila? And again, if you're not going to explore on that kind of perspective, then again, hindi nyo maaayos kung ano yung totoong sira ng relasyon nyo. Kahit ka siguro pambili ng brief, galing pa kay Meiko, tapos mangangabit ka pa, kadiri ka. Tapos nakita ko pa yung caption ni Meiko na sana daw hindi na isinoli nung girl si Patrick dun kay Meiko. Sa'yo na yan, be. Buti na lang at may sariling pera si Meiko. Kasi kahit makulong man yung asawa niya, kaya niyang buhayin yung mga bata. Why does a society consider it more moral for you to break up a marriage, go through a divorce, disrupt your children's lives, maybe forever, just to be able to fuck someone with whom the fucking is going to get just as boring as it was with the first person before long? Karamihan kasi ng perspective pagdating sa relasyon, lalo na sa social media, is when these kinds of event occur, cheating, the very first thing that they will advise you is, well, hiwalayan mo, iwan mo na, so on and so forth. They never tend to discover ano yung root cause nung action. This is Pinoy Extreme.